Ang hangin sa masikip na silong ay nangingibabaw. Ang amoy ng mamasa-masang lupa at mga hindi nalabang damit. Isang aandap-andap na bumbilya ang lumikha ng mahahabang anino sa mga pader na bato. Humilig si Gary ng bahagya. At ang kanyang boses ay tila gasgas na bulong na mas may bigat pa kaysa sa isang sigaw. Sinisimulan na nilang isara ang lambat. Ani ni Gary habang tinititigan ang mga pagod na muka ng 20 taong nagkakatipon sa kanyang harapan. Ngunit hindi tayo mga isdang basta lamang mahuhuli. Tayo ay isang apoy na hindi kayang apulahin. Nakaupo si Manchen sa mga anino sa huling hanay. Ang kanyang puso ay tila tambol na humahampas sa kanyang mga balahibo. Sa tuwing titingin sa kanyang gawi si Marcus, ang kanang kamay ni Gary, nakaramdam si Manchen ng malamig na kurot ng pagkakasala. Hindi lamang siya isang kapatid kay Kristo, siya ay isang lobo sa loob ng kawan. May nakatagong recorder sa kanyang bulsa at ang mapa ng kanilang mga takasan ay nakaukit na sa kanyang isipan. Sa kailaliman ng kagubatan ng mga sedro, iba ang kapaligiran, hungkag, malamig at kalkulado. Inihagis ni Junji ang isang folder sa ibabaw ng natutuping mesa. Masyadong maramdamin ang mga Kristiyano. Pangungutya ni Junji, ang mukha niya ay naliliwanagan ng asul na liwanag ng isang pangmilitar na tablet na pagkamala nilang kaligtasan ng kabutihan. Hindi na natin kailangang gibain pa ang kanilang mga pinto. Hinahayaan natin sila mismo ang magbukas nito para sa atin. Tinignan niya ang mga opisyal na nakapaligid. Nakuha na ni Manchen ang loob nila. Bukas, kapag umalis ang mga pinuno para maglingkod sa isang mamamatay na tao, hindi lang natin sila aarestuhin. Gagawin nating halimbawa ang mangyayari sa kanila sa tulay ng Zhengyang. Walang saksi, walang martir, isang pagkawala lang. Kinabukasan ng hapon, ang sikat ng araw ay parang isang matang nanunumbat. Naglalakad si Manchen sa gitna ni Gary at Marcos. Tahimik ka yata ngayon, Manchen, sabi ni Marcus, sabay patong ng mabigat at parang kapatid na kamay sa kanyang balikat. Nararamdaman mo na ba ang bigat ng mundo? Nag-aalala lang ako. Nauutal na sagot ni Manchen. Ang babae kahapon, nagtanong siya kung saan tayo pupunta kung sakaling nahanap nila tayo. Anong kasagutan doon? Huminto si Gary at tumingin sa guhit tagpuan. Pupunta tayo sa ama, Manchen. Alinman, sa panalangin o ng personal, walang ikatlong opsyon para sa atin. Nang gabing iyon, tuluyan ang bumigay ang konsensya ni Manchen. Alam niyang nakahanda na ang panambang. Alam niyang may mga bala ang mga baril. Hindi niya kayang maging Judas na inaasahan nila. Ang gabi ay balot ng tinta at pilak. Hindi na naghintay pa ng utos si Manchen. Kumaripos siya ng takbo sa mga damuhan. Ang mga sanga ay kumakalmot sa kanyang muka na parang mga daliri ng kalansay. Nakita niya ang mga anino ni Gary at Marcus malapit sa bungad ng tulay. Takbo! Bumasag ang boses ni Manchen sa katahimikan. Isang desperado at hilaw na sigaw. Bitag to! Gary! Marcus! Mula sa kadiliman, sumabog ang paligid. Ang mga putok ng baril ay parang nakamamatay na kidlat. Traitor! Sigaw na isang boses, si Ming Tao yun, isa sa mga pinakamahusay na tirador ng gobyerno. Maghiwa-hiwalay tayo, sigaw ni Marcus habang tinutulak si Gary patungo sa kakahuyan. Sulong, ako magliligaw sa kanila. Hindi na nag-isip pa si Manchen, tumakbo lang siya. Nagsilbi siyang pain, inilalayo ang mabibigat na yabag ng mga sundalo mula sa mga pastor. Umakyat siya sa mabatong dalisdis patungo sa bangin kung saan nakabitin ang isang luma at bulok na tulay sa ibabaw ng bangin. Umingit ang tulay, isang mababang metalikong tili nang tumapak ang mga bota ni Manchen sa mga sirang tabla. Sa ilalim niya, ang ilog ay tila isang hungkag na bibig ng maitim na tubig at matatalas na bato. Sa kalagitnaan ng tulay, narinig niya ang tunog ng baril. Lumingon siya. Nakatayo sina Ming Tao at Song Wei sa gilid, nakatutok ang kanilang mga baril. Isa ka sa amin, Manchen. Sitsit ni Ming Chao habang humihigpit ang daliri sa gatilyo. Ngayon, isa ka na lamang multo.
Hindi tumama ang bala kay Monchen, tumama ito sa pangunahing kable ng tulay. Tumagilid ang mundo, bumagsak ang tulay na may mga tunog na parang isang mamamatay na hayop. Naramdaman ni Monchen ang hila ng grabidad, nahulog siya sa kawalan, ang hangin ay humahagibis sa kanyang mga tenga. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at isinigaw ang isang huling pagsusumamo sa dilim. Jesus, kung nariyan ka, saluhin mo ako. Isang nakasisilog na puting liwanag ang sumabog, mas maliwanag pa sa anumang apoy. Ang hangin ay naging siksik, mainit at matatag. Ang pakiramdam ng pagkahulog ay naglaho, napalitan ng isang nakakahintakot ngunit magandang presyon. Sa gilid ng bangin, nabitawan ni Ming Tao ang kanyang baril. Sila ni Song Wei ay napatulala, paralisado. Hindi tao ang nakita nilang nahuhulog. Nakakita sila ng isang dambuhalang anyo ng anghel. Ang malalawak na pakpak ay sumasakop sa luwang ng bangin. Nasalo ang traidor sa gitna ng hangin na may lambing ng isang inang may karga na anak. Nang imulat ni Monchen ang kanyang mga mata, ang basang damo ng kabilang pangpang ang nasa ilalim niya. Nanginginig siya, ngunit walang galos. Wala na ang anghel, tanging amoy na lang ng osona at mga lila ang naiwan sa hangin. Ang hangin sa masikip na silong ay puno pa rin ng amoy ng lumang kahoy nang bumukas ang pinto. Agad na tumayo sina Gary at Marcus, handa sa anumang pagsalakay. Ang mga mata ay nakatingin sa lagusan ng uling na nagsisilbing labasan kung may bigla ang kagipitan. Ngunit hindi pangkat ng mga sundalo ang pumasok. Si Monchen yun, punit-punit ang damit dahil sa mga tinik at ang muka ay balot ng abong mula sa bangin. Sa likuran niya, may dalawang lalaking sumunod. Wala silang dalang baril. Dala nilang anyo ng mga taong nakasaksi sa pagsikat ng araw sa gitna ng madaling araw. Gary, Marcos, hinihingal na sabi ni Monchen, sila ang mga taong ipinadala para patayin kayo. Humakbang si Marcos, naniningkit ang mga mata na makilala ang mukha ni Ming Tao. At bakit sila narito? Para tapusin ang trabaho? Humakbang si Ming Tao sa liwanag ng aandap-andap na bumbilya. Tinignan niya ang kanyang mga kamay na humawak ng gatilyong nakatutok sana sa puso ni Monchen. Ang mga ito ay nanginginig ng hindi mapigil. Nagpaputo kami, bulong ni Ming Tao. Ang boses ay wala na ang dating otoridad. Nakita ko ang pagputol ng kable, nakita ko ang pagbagsak ng tulay sa dilim. Walang taong isinilang ng babae ang mabubuhay sa pagkahulog sa bangin na yun. Batas ang grabidad at nagsisilbi kami sa batas. Tumingala siya, ang mga mata ay puno ng luha, ngunit ang batas ay nabali. Mayroong sumalo sa kanya. Hindi yun ibon at hindi yun laro ng liwanag. Isa itong haligi ng apoy na may mga pakpak na nagpalamlam sa buwan. Si Song Wei, ang mas batang tirador, ay napaluhod sa malamig na semento. Sinundan namin siya rito dahil ang mundong kinagisnan namin ay nagwakas sa tulay na yun. Kung mayroong kapangyarihan na sumasalo sa isang traidor sa gitna ng hangin, kung gayon ay nasa maling panig kami ng kawalang hanggan. Naghari ang nakabibinging katahimikan sa silid. Tumingin si Gary kay Marcos at pagkatapos ay sa dalawang sirang sundalo. Ang tensyong bumalot sa kanilang buhay sa loob ng maraming taon, ang habulan sa pagitan ng mga anino at lihim ng estado ay tila naglaho, napalitan ng isang mabigat at banal na pagkamangha. Lumapit si Gary kay Ming Tao at ipinatong ang kamay sa balikat nito. Hindi ito hawak ng isang bihag, kundi yakap ng isang ama. Ang batas ng Diyos ay mas mataas kaysa batas ng lupain. Malambot na sabi ni Gary, naparito kayo para maghanap ng rebelde, ngunit natagpuan ninyo ang isang hari. Maupo kayo, isalaysay ninyo ang inyong nakita at sasabihin namin sa inyo kung sino siya. Nang umagang iyon, ang lihim na simbahan ay nadagdagan ng dalawa. Ang mismong mga lalaking inutusang ilibing ang pananampalataya ang naging mga bagong saksi nito na nagpapatunay na walang lambak na masyadong malalim para maabot ng isang pakpak at walang pusong masyadong matigas para hindi madurog ng isang himala. Youth on the Rock. Jesus is the rock. Like, share,
and subscribe to our channel.